Ayan, so welcome back dito po sa Denrica Doy TV Sports. Well, mabilisan lamang po ito, no? Chismisan po tayo. Yan naman po ang trending, no? Okay, so ito po ang ating pag-uusapan. Ayan po, nasa thumbnail na, ha? Dahil kumakalat po yan, Then, itutuloy natin yung Terafima at pa-shoutout. Ayan. At yun na nga po, bago po yan, mag-subscribe na po kayo, no? Kung nagustuhan nyo lamang po ang ating mga contents dito. Okay, so yun na nga. Yan po nakikita nyo dyan sa ating thumbnail. Yan po ay si Carino, no? Na player ng Terafima. At next prospect daw yan. Kukunin daw. Ang dami po lumalabas dyan ng mga chismisan sa tabi-tabi, no? Pero alam nyo, to think, kung seryosohin po natin usapin, napakaganda pong, okay na talent po Biruin nyo, ang legit 6'9 po, ano? So, pwede sana itong pamalit kay Japet Aguilar. So, marami pong nagiging excited dyan. Kasi nga, hindi naman nga imposible, no? Pero alam nyo, kung target talaga ng Barangay Ginebra yan, dapat noon pa. Di po ba? Nung tiniread po nila si Stan Hardinger at ito pong si Stanley Pringle, sana siya na yung kanilang pinili, di po ba? Si Carino. Pero si Go yung pinili nila. So ngayon, ang usap-usapan, siya nga daw. So sa tingin ko, hindi na po mangyayari yan. Bagamat maganda po, ako man po natutuwa dyan. Dahil alam niyo po kasi pag sa akin 6'9", excited po ako dyan pag sentro mo 6'9". Bakit? Ang mga sentro po na Ginebra dati, ganyan kalalaki, di ba? Marlo Aquino, Andy Sigel, di po ba? James Walkby, 6'10". AJ File, Slaughter, mga 7-footers naman yun. Pero kapag ka 6'9 po talaga, natutuwa ko dyan. Kasi pagdating po sa sa height, talaga pong panalo pag may 6'9 ka, no? At nakita naman natin, may tira din sa labas. So maganda sana itong prospect. So I agree. Pero mukha pong malabo na yan, no? Ito pa isang matinding fake news, ha. Ito mga balitang fake news na to. Newsam daw kukunin na Ginebra. Hindi po mangyayari yan. Meralco po si Newsam. Siguro kung si Newsam nasa Terafima, pwede yun. Kaso nasa Meralco. So I don't think ipamimigay ng Meralco yun. Maliban na lang pag maganda yung asset. So fake news yan. Tapos ano pa ba? Itong si Malonzo, ayan. Ang dami rin po nagtatanong sa atin, no? Kung iti-trade yan. Hindi. Logically speaking, guys, isipin nyo na lang. Ang tagal lang iniintay ni Coach Tim Cone yan. Napaka-vocal po ni Coach Tim Cone na talagang pagdating sa pass break, sa depensa, yan talaga yung inaasahan niya. Kasi nga, inihalong tulad niya yung kay Jason Castro na mabilis bumaba sa depensa, aktibo, di po ba? Athletic, sa height niya 6'7", di ba? So bakit mo iti-trade yung ganyang materyales at sino ang kapalit niyan? Di ba? It doesn't make sense. So wag po kayong maniniwala dyan. So dito nyo narinig sa akin, ha? Base po yan sa mga sinabi ni Coach Tim Cone. So hindi po yan totoo. Okay. So ngayon dito na tayo sa Terafima. Ituloy na natin na ating usapan. Kasi nga po may mga chismis daw na itong si Vic Manuel pagkadating doon ng Terafima, aalis din. Well, sabi po niyang mismong manager na ng Jeep, di po totoo, chismis, no? As a matter of fact, siguro nag-usap na sila, no? Dahil yan nga yung statement niya dyan sa Abante. So, may mga pag-uusap na magaganap. So, may plano sila. At sa mga nagtatanong kung yung bang trade na yan, disadvantage for Terafima. Parang sila pa lumamang, Hindi po ba? Kung papansinin nyo lang, wala lang naman playing time yung dalawa, Kaya po sinasabi na wala na sa kanilang friends. So, ngayon, ang speculation natin, ibebenta ba franchise nila? May plano daw, So, yun, pumasok lang sa isip natin dahil nga kahalintulad talaga nun sa San Miguel. Tsaka bakit, nag-trade sila, ng mga ganun, mga veterano kinuha nila. So, parehas sa parehas. So, yun lang naman. Tsaka meron ding column, sa spin, parang ganyan din ang lumabas. So, lahat yun parang pinagtagpi-tagpi ko lang. Pero, of course, tayo po yung nakabatay sa, sa facts. So, as of now, may plano sila. As a matter of fact, nagpalit na sila ng coaching staff, ng coach, diba? Tapos, pinagtanggol po natin yung trade ng Stan Hardinger at Pringle na, ito, fair. At ito nga pong recent trade is fair naman. So, kung pag-iisipan natin, tawag dito, in a way, lumakas naman po sila. Di po ba?
So, yun na nga lang, medyo naging alanganin sa mga edad. Pero sa tingin ko, mixture pa rin naman, may mga bata pa naman dyan. Isa na nga dyan si Carreño, di ba? Ilang taon lang ba yan? Si 26, 27. So, yun. So, yun lang po ang ating spekulasyon dyan. So, pa-shoutout na po tayo, no? Mabilis ang shoutout po ito. Lope Bucaros, confirm na po. Rosario, ito, mukhang napanood. Opo, ito. Dolor Eduardo, ayan, boss, nandito lang ako. Hindi mo nabibi. Pasensya na po kayo, sir. Ito, napanood na po natin, nabasa na po natin, no? Ito po kay Ricardo Torres. Wait na lang po sa opening ng PBA. Nakita nila doon si Troy. Well, nasabi na po natin yan. No, na topic na po natin, legit, nasa barangay na po si Troy. Huli na nga po ako sa balita eh. Ako po yung pinakahuling nag-report. Kinakantsawan nga ako ng ibang viewer dito eh. No? So, katunayan din po no, na yung mga acquisitions and trade for barangays, hindi na po mangyayari sa ngayon. Nagpasa na sila ng lineup, di ba? Ayan na yung lineup po, nirelease na nila. Kaya nga na-announce na si Troy na nasa Ginebra na, di ba? So, I don't think mayroon pang acquisition and trades na magaganap po dyan. Okay? Andresito Alantason, thank you, idol. Yun nga po, yung pagbabasa ng comment. Welcome po, no? Fan po ako ng Gin King sa Kilas. Ayaw ko ng fake news. Baka fake news sila. So, ano na po yun? Fake news to the highest level na po yan, sir. Chevron TV, boss, sinabi ni Troy sa interview, childhood dream. Opo, totoo yan. Hindi lang sinabi rin po yan ni team manager Jolas. Ako, boss, sa PBA Moto Club ko napanood yung interview. Yun. Kasi talagang kausap yan, di ba? Pinakita pa talaga. Po, shoutout sa family ko, sa Manlolo family. Si June Bano Manlolo. No? Shoutout po, mga taga-Antipolo. No? Salamat po. Ayaw nila sa fake news. Yan. Saka si Basket. Felipe Ray. May binanggit yan channel dito. Ask ko lang, Lods, naghahanap pa ba sila ng big man? Well, ito po, natalakay na po natin. No? I think, kontento na po sila. Hindi po magandang masyadong marami na. Maganda po talaga na, alam niyo naman po si CTC, di ba? Talagang hindi siya gumagamit ng napakaraming players sa rotation. So, I think tama na po yan. No? Given the circumstances, no? Tignan nyo naman. Naglabas na ng lineup. Then at the same time, pagaling na po si Jamie Malonzo. Diba? So, tingin ko wala na po yan. Hello boss, pa-shoutout po, no? Si Ponciano Jr. Akihano, ayan. Gerald Castillo ulit. May kanya-kanya kasing version na kwento mga vloggers, lalo yung mga babaeng vloggers, kwentong kutsero lahat. Yun na nga po. Kaya nga po, both logically, no? Kung kayo po yung nanonood ng PBA talaga, yung sirkulasyon, tsaka circumstansya, pwede nyo pong basahin dun. Sa pagbabasa ko pa lang, malabo na eh. Hanapan mo pa ng mga legit sources, lalo nang lumabo. Diba ba? So yun lamang po guys, mabilisan lamang tayo ngayon at magbabalik pa tayo sa marami pang comments. Sana po makapag-live tayo mamaya. No? Dito lamang sa Day Enrique at Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.